Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-24 na kabanata ng mga gawa at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Sa nakaraang mga kabanata, tungkol po iyon sa pagkakadakip ni Pablo sa Jerusalem. Pagkatapos ay mayroon pong dinais na mag-ayuno at manalangin para kay Pablo. Pagkatapos si Pablo ay dinala kay Felix na gobernador. Pagkatapos sa kabanatang ito, nakita po natin lalo na sa nagdaang 2 taon, sinabi po na 2 taon ang lumipas. Nanatili po siya sa kulungan ng ganun katagal. At kanya pong naranasan ang pagtrato bilang Romano. Sa atin pong perspektibo, sa tingin po natin ay napakahirap ang mabilanggo ng 2 taon dahil walang magawa sa loob ng 2 taon na yun kung ikaw ay mabibilanggo. At maraming mga pagkilos ng Diyos ang hindi po nangyari. Ito po marahil ang ating perspektibo. Hindi po natin maunawaan, madami na po tayong iniisip. Paanong ang alagad ng Diyos ay naritong nakulong? Ito po ay ayon sa ating perspektibo, ayon sa ating pananaw, ayon sa ating pag-iisip. Ngunit tanging Diyos lamang pong nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa. At nais kong gamitin ang Acts chapter 9 verse 15. Nang ninais ni Ananias na tulungan si Pablo dahil si Pablo ay hindi po makakita ng ilang araw na. At nais ni Ananias na ipanalangin siya. At ang sabi kay Ananias, dooy sinabi na si Pablo ay ang pinili ng Diyos at malalaman ng lahat kung gaano siya itatag ng Panginoon sa kanyang paglilingkod. Sa kanyang pagtawag ay mayroon pong bagay na hindi po niya nabagit. Iyon ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga hari. Para sa maraming tao, kung ikaw ay sasabihan na iyong ibahagi ang salita ng Diyos, lalo na sa mga opisyal ng gobyerno, maaring isipin mo rin na, ako ay magkakaroon ng evangelical meeting sa White House kapag ikaw ay nasa US.
o kaya sa tahanan ng presidente, sa opisina ng presidente, sa korte. Ito po ang ating iniisip. Maaari din pong posible ito. Ngunit para po kay Pablo, nang sinabi po kay Pablo na dapat siyang bahagi ng salita ng Diyos sa mga hari ng mga hintil, iyon ay nangyari po sa korte. Hindi po siya kumbaga presidential breakfast meeting. Sa kabanatang ito ay makikita po natin ang pagbabahagi ni Pablo sa mga opisyal. Unang bahagi ay sa verse 1 to 9. Verse 1, makalipas ang 5 araw, dumating sa Caesarea ang pinakapunong pari na si Ananias kasamang ilang pinuno ng bayan at si Tertulo na isang abogado. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang reklamo laban kay Pablo. Ang simula po ng kabanatang ito ay medyo kakaiba. Si Pablo ay nadakip. Ang mga Pariseo, ang mga Saduceo, sila po ay nagsama upang akusahan si Pablo. At sa kaguluhan nga pong ito, ang mga Pariseo at mga Sanhedrin, kung tutuusin, ay mayroon pong mga pagkakaiba at di pagkakaunawaan. Kaya naman po dito sinabi ni Pablo, naniniwala ako na mayroong muling pagkabuhay, kung kaya ay nahati niya ang mga tao ito ayon sa kanilang paniniwala. Pablo, ikaw ay nasa kapanig namin, kung kaya naman ang mga Pariseo ay nakaalis din. Ang mga punong at ang mga tumutulig sa kay Pablo ay nahati din dahil sa paniniwalang ito na mayroon din siya. Dito ay masasabi po natin na si Pablo ay tila po ba religious debater. Si Tertulos ay isa pong malakas na mamandedebate. Sa verse 3, sa verse 2, kagalang-galang na Gobernador Felix, utang namin sa inyong mahusay na pamumuno ang kapayapaang matagal na naming tinatamasa, gayon din ang mga pagbabago para sa ikaunlad ng aming bansa. Si Gobernador Felix ay ganit pagdating sa pera. Pagkatapos nandito si Tertulo na sinasabi na amin pong kinututuwa ang matamasa ang kapayapaan, ngunit kung tutusin maraming kaguluhan sa kanilang pamumuno.
At para po bang sinasabi na si Pablo ay ang nagsisimula ng mga gulo, nagsisimula ng mga hidwaan lalo na sa mga mananampalataya. Kaya makikita natin dito na ang mga punong pari ay nagtawag pa ng tila abogado upang makipagdebate at sabihin ang kanilang hatol laban kay Pablo. Sunod ay sa verse 10 hanggang 21, mababasa po natin dito ang reaksyon ni Pablo. Napakasimple ng reaksyon ni Pablo. Una, kanya pong sinasabi na ang kanilang mga hatol ay hindi tama o kaya ay hindi totoo. Verse 14, inaamin ko ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Subalit naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, umaasa rin akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matuwid. Ang taong umaakusa kay Pablo ay dapat na lumabas sa verse 19. Sabi po dito, ang naroon na ilang Hudyong galing sa Asya, sila sanang naparito upang magharap ng sakdal kung sila ay manakitang anumang dapat iparatang laban sa akin. Ang paglarason ni Pablo ay napakaklaro. Kanya pong tinanong sila kung anong ibig sabihin nila. Sabi dito, kaya naman magsabi mga taong naririto kung anong pagkakasalang nagawa ko nang ako'y iharap sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Gayunpaman, totoong sinisigaw ko ito sa harap nila dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay mga patay ako'y nililitis sa harapan ninyo ngayon. Sa ilang mga salita ay nasagot po ni Pablo ang akusasyon ni Tertulo. Ngunit laban kay Tertulo. Si Tertulo ay mayroong malalakas na punto, ngunit kung tutuusin ay hindi po ito ayon sa lohika o kaya'y katotohanan. At mula sa pagkakataong ito ay naibahagi ni Pablo ang ebanghelyo ng Diyos sa mga hari, sa mga opisyal. Si Pablo ay nakulong ng 2 taon. At maaaring sa loob ng 2 taon na yon ay maraming beses na niyang nakita ang mga hari, ang mga opisyal. Ang makita sila ng 3 hanggang 5 beses ay napakaganda na. Dahil kailangan pong husgahan ng mga opisyal na to ang maraming mga tao.
Gayunpaman, maaaring pagbabahagi sa kanila ay napakahirap pa rin. Ngunit ito ay oportunidad na binuksan ng Diyos para kay Pablo. Ngayon sa verse 22, si Felix ay may sapat na kaalaman tungkol sa daan kaya't pinagpaliban muna niya ang paglilitis. Sinabi niya, hatulan ko ang iyong kaso pagdating ng pinunong si Lysias. Bakit narito na ipinatigil o kaya ipinagpaliban muna ni Felix ang paglilitis? Dahil wala po siyang masabi. Lagi niyang ipinagpapaliban. Kintay lamang hanggang sa pagdating ng commander. Pagkatapos ay maghihintay na naman ng kung ilang taon. Pinagpaliban na po niya na ito ng 2 taon. At maging si Felix ay pinagpaliban din po ang kaligtasan sana na matatanggap niya. Ngunit kung tutusin, si Felix ay takot na hindi mapasaya ang kanyang mga nasasakupan. Si Felix bilang gobernador dapat po sana na maging matatag siya sa kanyang konbiksyon, ngunit lagi po siyang nawawala ng pananampalataya at maging ng katatagan pagdating sa kanyang pagdedesisyon. Kaya naman mabilis po siyang maapektuhan ng opinyon ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit sa mga sumusunod na bersikulo, mapapansin po doon ang pagharap ni Pablo muli kay Felix at sa asawa nitong si Drusilla. Si Felix at ang kanyang asawa ay isang Hudyo. Ang taong ito ay edad 19 lamang at anak ni Agrippa. At si Felix ay ang kanya pong ikalawang asawa. Ngunit para kay Felix naman, si Drusilla ay ang kanya na pong ikatatlong asawa. At pareho po silang nais na maikasal sa isa't isa kung kaya naman nakipagdiborsyo sa mga nauna na nilang mga inasawa. Gayunpaman, mayroon po silang problema pagdating sa nais ng kalamnan at maging sa pagiging ganid sa pera. Paano po nating nasabi yon? Dahil sabi sa verse 17, ilang taon akong nawala sa Jerusalem at nagbalik ako upang magkatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Sa atin pong perspektibo, mahal na mahal ni Pablo ang mga mananampalataya kung kaya naman dinala niya ang mga handog na ito para tulungan ang iglesia sa Jerusalem. Ngunit para naman sa perspektibo ni Felix, tila ba ang tinitignan niya ay ang pera na mayroon si Pablo.
Dahil si Felix ay ganit pagdating sa pera at babae. Kung kaya naman, ang ebanghelyo o kaya katuwiran, katotohanan na itinuturo ni Pablo sa kanya ay ang pagiging makatwiran, pagiging tapat. Doon, sabi sa verse 25, nagpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili at sa pagpipigil sa sarili. Iyon po ang ibinahagi ni Pablo. Ang kanya pong itinuturo ay ang kahinaan na mayroon si Felix. Alam ng lahat ang kanya pong mga kahinaan. Ngunit si Pablo ay buong tapang na ibinahagi pa rin ang mga bagay na ito sa kanila. At nagdulot ito ng takot kay Felix. Sa takot ni Felix, sabi po dito, sinabi ni Felix, makakalis ka na, ipapatawag kitang muli kapag may panahon na ako. 26, malimit niyang ipatawag at kausapin si Pablo sa pag-asang susuhulan siya nito. Doon ay nagpapanggap si Felix na nakikinig sa kung anumang sinasabi ni Pablo, ngunit ang totoong nais niya ay ang suhulan siya ni Pablo. Masasabi po natin na ito ang unang pagkakataon na nakapagbahagi po si Pablo ng salita ng Diyos sa mga hari o kaya opisyal ng gobyerno. Makikita po natin na sinusubukan ni Pablo na ibahagi ang salita ng Diyos ng maraming beses sa mga taong ito. At ang unang mensahe sa unang pagkakataon ay alam na niya agad kung ano ang dapat niyang ibahagi kay Felix. Gayunpaman, si Felix ay hindi ganon katapang upang palayain si Pablo. Kahit na siya ay puno ng kapangyarihan at mayaman. Ngunit siya ay mabilis na masuhulan, maraming mga babae. Ginagawa lamang ang kanyang nais. At binigyan siya ng Diyos ng 2 taon. Naroon na ipinadala niya din si Pablo upang ibahagi ng salita sa kanya, ngunit hindi niya natanggap ang kaligtasan. Kaya naman dapat po nating ipanalangin ang atin pong mga hari o kaya mga opisyal ng gobyerno. Dahil hindi po madali para sa kanilang tanggapin si Kristo. Si Pablo ay matuturing na po na kilalang at napakagaling na ebanghelista noong araw po ng mga iyon. Ngunit naroon na kahit si Pablo na ang nangusap kay Felix ay hindi pa rin po niya natanggap ang kaligtasan. Alam niya na mayroon siyang problema, kung kaya naman mas lalo lang siya natakot.
Sa isang banda, dapat po nating ipanalangin ang mga hari, ang mga opisyal ng gobyerno dahil nakakaawa naman kung hindi po nila matanggap ang katotohanan ng Diyos. Maaring sa mundo sila ay ah, napakatanyag, ngunit mayroon pa rin pong kakulangan pagdating sa kanilang dapat na uri ng espiritual na buhay. Ang mga opisyal na ito ay mayroon din pong mga takot sa kanilang mga puso dahil sa posisyon na mayroon sila, naroon ang pagtatanong kung ano ang maaari nilang magawa. May mga tao din naman na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at ang nais nila ay magkaroon ng supernatural power. Ito ay dahil sa takot. May mga grupo din ng mga tao na mahal ang Diyos at ang nais nila ay kanilang pinapahalagahan ang salita ng Diyos, inaasahan ng Panginoon. Kaya naman ang nais ay ang magtanong kung ginagawa ba nila ang talagang nais ng Diyos. Masasabi po natin ng mga ganitong uri ng tao ay may dalawang grupo. Dapat po nating ihanda ang ating mga sarili ayon sa tamang pagkakataon. Atin pong sabihin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Si Pablo ay binigyan po ng Diyos ng 2 taon sa kulungan. Pagkatapos ay nabigyan ng oportunidad na ibahagi ang salita ng Diyos kay Felix at sa mga opisyal ng gobyerno. Ngunit kay si Felix ay hindi naging bukas pagdating sa salita ng Diyos. Gayunpaman, ginamit pa rin ng Diyos ang pagkakataon na ito para kay Pablo at ito ay naging simula ng isang panibagong ministeryo. Si Pablo ay nakapagbahagi sa mga hari hanggang sa huling bahagi ng libro ng mga gawa. Ang ministeryo ni Pablo ay nabago po at nangyaring dumating ang pagkakataon kung saan siya ay nagsulat ng mga liham para sa mga iglesia habang nasa loob ng kulungan. Kinailangan niya ng pagkakataon na makapanalangin at magsulat.
Hindi niya kailangan gumawa ng kung ano-ano, bagkus ay mag-isip lamang, manalangin, magkaroon ng pagkakataon kasama ang Diyos at nang makapagsulat. At doon niya nga po naisulat ang libro ng Efeso, libro ng Philippian. Naisulat din ang libro ng Colossian, Philemon. Ito pong ginagawa ni Pablo sa chapter 7 at 27 at 28 ng libro ng mga gawa. Ang atin pong buhay pananampalataya ay may iba't ibang panahon, pagkakataon. Ang lahat ng bahagi ng buhay ni Pablo ay mahalaga. Ang mga sulat, liham na naisulat ni Pablo habang siya ay nasa kulungan ay napangalagaan po ng kung ilang taon. Ang lahat po ito ay naging mahalaga. Dito makikita natin ang pagkilos ng Diyos kung paano hinahayaan niya ang mga bahaging ito ng buhay ni Pablo upang mapangyari para pa rin sa kanyang kalooban. Sa parehong paraan, nasa alinmang bahagi po tayo ng buhay natin ngayon, atin po itong pahalagahan. At ang bawat pagkakataon sa ating buhay ay mayroon pong dahilan. Naway palakasin tayo ng Diyos at atin po siyang purihin.